Good day, teachers and students. I'm your science teacher, Rolly C. Franco, here again for another episode of exploring the new strengthened senior high school curriculum for grade 11 students. This time, ang i-explore naman nating subject ay ang life and career skills. Isa ulit ito sa mga core subjects na bagong i-implement sa senior high school sa mga pilot schools this school year 2025 to 2026 and hopefully sa lahat na ng schools under the DepEd supervision sa susunod na school year 2026 to 2025. So, explore natin ano nga ba ang meron sa life and career skills na to. So, I'm expecting dito sa subject na to ng mga competencies or mga topics na mas magpapa-improve sa readiness ng mga senior high school students natin when they step into higher level of learning sa college, or since ito ay sa career skills, lalo ang tinatarget ngayon ng Department of Education ay talagang maging employable or maging karapat dapat or maaaring masabi natin na ang mga senior high school students ay pwede nang tanggapin sa iba't ibang mga applicable sector or mga companies or industries pagkatapos nilang gumraduate. Kailangan talagang ma-develop sa kanila ang mga tinatawag nating life and career skills to develop professionalism and also to enhance their personal relationship skills. So, tignan natin. So, ito din ay i-implement for the whole school year. Hindi na siya katulad ng for a semester lang. So, ano kayang subjects or subject ang mga kamuka ng mga competencies dito sa ating life and career skills? Okay? So, we have here the course description. This course equips learners with personal, physical, social, and career development competencies in preparation for their transition to various pathways. So, yun nga. Ang various pathways ng senior high school pa rin is trabaho, negosyo, or kolehiyo. So, they will explore the interconnectedness of the science and personal development. So maaaring may kinalaman dito yung subject ng grade 11 na personal development. Health and wellness. So baka may kinalaman dito yung physical education and health kasi nga 'di ba wala na sa core subjects yung PE. And career readiness that develops self-determination, leadership, adaptability, and resilience to engage responsibly in the workplace and community. So we have here quarter 1. So sabi dito, life skills towards personal development. So I guess ang mga topic dito ay may relationship or kinalaman sa mga naging topics din sa personal development. So tignan din natin nasa quarter 2, life skills towards social competence. Okay. So dito naman mukhang kung kanina ay personal, so dito social, so siguro more on socialization. Quarter 3, life skills toward career competence. So kumbaga parang ano pala siya, iba't ibang klase ng life skills. Meron sa personal development, social development, and then now we have career competence. And then quarter 4, life skills towards employment readiness. So parang ano siya, ladderized. So una, developing yourself, siguro understanding your own abilities, and then connecting with others, and then deciding your career competence, and then being employee ready or employment ready. Okay, let's see. So unlike dun sa CG ng science, general science dito, may learning competency and then may content o yung pinaka-topic na. So isa-isahin natin. So sabi dito sa quarter 1, again, life skills towards personal development. So, ang content standard is to understand the developmental tasks, protective and risk factors, sense of self, health and wellness in their transition from late adolescence to early adulthood. Okay. So, performance tasks reflect on personal experiences as adolescents in terms of developmental tasks, protective and risk factors, sense of self, and health and wellness. So, yun nga. More on ano to.
self-awareness, self-acceptance, kasi nga personal development. So, dito lang tayo mag-focus sa content or pinaka mga topics na kanilang i-focus. So, we have here the key developmental stages as their first topic. So, siguro dito yung mga stages of development sa adolescent to early adulthood. Ano yung mga developmental tasks and risk factors of late adolescence or adulthood. So, meron tayong 3 klase ng development na tinutukoy dito. Physiological, self-development siguro, yung pagbabago sa katawan, maaaring nandyan, or pwede rin sa pagbabago ng kaisipan. Okay, kasama pa rin naman yun. Psychosocial development, okay, and emotional development. Okay, so dito rin parang mga din to, contents or topics sa personal development. Actually, I have taught personal development once, isang semester. Na-explore ko din kahit paano topics ng personal development. So medyo familiar sa akin yung mga topics na to. Although I'm a science teacher, so syempre kailangan din tayo flexible. Then, understanding and strengthening the self. Okay, understanding the self. Clearly, this is a topic from personal development. Self-concept, formation of self-identity, self-acceptance, what are their strengths and growth areas. Then, self-regulation. Dapat talaga may paturo to sa mga bata. Time management, managing emotion, managing adversities. Lalo na sa kanila. Medyo hirap talaga sila when it comes to managing their emotion and managing their adversities because of different factors that surrounds them, kaya maganda yung topic na to for them. Then we also have here problem solving skills, okay, and critical thinking skills, saka healthy habits. So, medyo maikli lang pala quarter 1 na to, no? Pero, more on kasi ito talaga, pag personal development, karamihan dito, hindi ka naman din talaga usually magla-lecture, usually sharing of experiences, mga personal talks with your students, o kaya naman mga peer talks with the classmate, group sharing, ganyan talaga yung mangyayari dyan pag personal development ang pinag-uusapan. So they can share their feelings with other and then explore themselves then. Fitness activities. So sa huling part ng quarter 1, meron ditong exercise, mindfulness activities and other physical activities. So siguro, since wala na nga yung physical education subject, parang in-integrate na lang siya dito. Since kasama rin naman yun sa personal development, enhances growth on oneself. Yun, nakakatulong yung exercise for peace of mind, for activeness, and then mindfulness, of course, kasama din dyan. So, yan yung life skills towards personal development. Okay? Maganda siya. So, in-explore mo muna yung sarili mo, tinignan mo yung mga strengths and weaknesses, what is your self of identity, then through exercise or activities, mas parang makikilala mo kung sino ka or yung strengths mo, diba? Yung abilities mo. So, I guess maganda siya. Maganda yung combination dito sa quarter 1. Then, quarter 2, life skills towards social competence. So, kung kanina, dinedevelop mo yung sarili mo. So, once na-develop na yung sarili mo, ready ka na to socialize or build your social competence. Sabi dito, understand the value of interpersonal effectiveness in achieving social competence. Then, ang kanilang PS performance standard ay kailangan nila mag-participate sa isang collaborative work na magpapakita ng interpersonal effectiveness. So, maaaring group activity, yan. Pwede sigurong interviews, o kaya naman ay marami yan pwedeng mga social experiments, o kaya naman talking with other section, talking with someone in your class, pwedeng ganon. So, malawak yung sakop niya. So, ang mga skills naman dito is effective communication, empathy, fair treatment, conflict resolution, collaboration. So, more on group task ito, no? So, let's focus on the okay, so
So let's focus on the content or the topics. Okay, so we have first, healthy relationships. What are the benefits kung meron kang healthy relationships with others? So we have personal satisfaction, of course, mental health and well-being, harmony, less conflict and productivity. So i-explore nila yung mga yan sa pagkakaroon ng healthy relationship. Then dito meron ng context, meron sa home, meron sa school and community. Okay, so ano yung mga nandyan? What are the ways of effective to have an effective of communication? We have verbal, non-verbal, of course, empathy, pro-social behavior, pakikipagkapwa, compassion, fairness, kindness, conflict solution, collaboration. And kailangan ma-apply nila yan sa iba't ibang context, home, school, and community. So, for example, conflict resolution at home. Ito medyo hard itong topic na to, no? Kaya nga, nung nagturo din ako ng personal development, minsan inaano ko rin kaya ba talaga siya ituro? Diba? So, shout out talaga sa mga teachers. So, siguro, yung mga di ba nga, ang problem ngayon is mga teacher na madi-displace, for example, mababawasan yung mga core subjects. So, saan sila ma-align? So, siguro, mga makapagtuturo pa rin itong personal development ay mga SOC-STUD teachers, pwede, or mga values education teachers sa senior high school. Okay? Pwede rin, although sa lahat din naman ng mga teachers, kaya naman ito ituro with a level of maturity ng mga teachers kagaya natin. Kinakaya naman niya ituro. School. So, syempre sa school, iba-ibang klase ng mga students ang nakikita nila lagi. So, di ba may mga bawat students, may mga kanya-kanyang grupo and yun talaga yung kailangan ma-develop ito dapat. Then, sa community, so, ang community ngayon hindi na lang basta yung sa may neighborhood. Kasama na rin siguro dito yung social media community. Kasi nandyan na rin yun, no? Yung student ay paloob na sa isang malaking community, the internet community o tinatawag nating di ba ano nang tawag sa kanila, netizens. Okay, so they are citizens of the online world as well. Then, self-enhanced activities, group activities, team sports, recreational rhythmic activities such as dance. O, diba? Sa quarter 2, pwede sila mag-present ng dance or recreational activities, mga team sports din. So, doon na nila ma-apply yung mga natutunan nila sa life skills towards social competence. So, syempre, sa mga pamamagitan ng team building activities or team sports, pakita nila yung maayos na communication sa isa't isa and kung ma-apply nga ba nila yung mga natutunan nila dito. Okay? So, siguro maganda nga siguro dito ang ipagawa is yung camping. Siguro pwede yan, backyard camping or team sports nga, volleyball, basketball. Kaya kasi iba, hindi masyado sporty. Pwede naman din yung mga laro ng lahi. Pero ang nakikita ko dito is camping, recreational activities, or immersion sa isang community. Pwede rin naman na, halimbawa, pupunta sila sa lugar. Kaya lang, safety issues pa rin tayo. So, pagtitipid din. Pero maganda na siguro camping, ganyan. Pwede nga rin dance. Okay, so dance performance dyan. Sa mga practice pa lang na talaga yung membership and leadership skills ng bawat isa. Then, we have quarter 3, life skills towards career competence. So, dito naman, kailangan mag-develop nila ng career plans. May career action plans base sa kanilang personal values, interests, skills, and workplace aspiration. So, dito, ma-apply pa rin nila yung mga natutunan nila sa naunang 2 quarter kasi nga dito magpaplano na sila sa kanilang future careers. Okay? So we have maganda nga na nasa grade 11 to kasi kahirap din naman sa grade 12 ka pa lang mag-isip ng career plans mo. Okay, so what are the factors on creating career plan? So, syempre, titignan nila yung skills, interest, talents, and then ano yung mga requirements when it comes to academic and skills. So, syempre, kailangan din meron tayong tignan, limbawa, magda-nursing ka, limbawa, gusto mo yun, kaya lang, syempre, kailangan yung skills mo when it comes to taking care of patients, and also yung sa apply ng mga medical procedures. So, kailangan kahit paano may background ka na sa science, di ba? Yung interest mo about that.
influences, of course, yung parents' decision. Kailangan din talaga minsan kasing makonsider yan. In-demand careers. O syempre, pag ba yung mga careers na nila in-demand ba, makakuha ba sila ng job after graduation? Economic consideration, ito talaga yung top factor. Of course, sometimes talaga hindi natin may iwasan yung financial constraints when it comes to deciding on your career path. Then opportunities, of course, scholarship, employment, saan ba sila makakuha ng scholarship, mga universities na nag-offer nito, or mga NGOs or government organization, and then possibility of employment after graduation, diba? Of course, workplace factor. So dapat ay maganda to yung nakikita ko, compensation and salary. Para ngayon ko lang to nakita sa isang subject. So dati wala namang ganito sa ating mga subject. So, lalo na nag-aral din ako, wala namang ganito. So maganda na mapag-aralan nila yung salary, earnings, wages, incentives para naiintindihan nila. Lalo na kapag after yung mga benefits na yan, pag-ibig, PhilHealth, SS, and many more, mga benefits, insurance, allowance. Types of work arrangement, physical, remote, hybrid, marami na ngayon, work-life dynamics, maganda yan, na ma-include to talaga sa mga bata, maturuan sila ng balance between work and life, okay, or personal life. Nature of employment, maganda to na mapag-aralan nila kung ano yung nature of employment, kung permanent, contractual, probationary, casual, self-employment, part-time. So hindi naman din actually ito, ewan ko lang sa ibang college courses, hindi naman talaga ito natuturo So pagka-graduate mo ng college, mabibigla ka na lang talaga sa mga ganyang klase ng mga work-life factors. And then medyo mag-a-attack ka. Ako nung first time kong employee, talagang ang daming mga kailangang paghandaan when it comes to this. And maganda na maituro na to at an early age sa mga bata. Mahaba yung quarter 3, okay, kumpara sa dalawa. Career advancement, training, coaching, mentoring, and promotion, okay? Okay, employer and employee relationship. Ito din, maganda to, Basic rights of employee, basic rights of employers. Maganda na pag-aralan nila yan. Okay. And ito, pinakamaganda, na-include to. Buti na lang. Appropriate workplace behavior. Kasi diba, marami sa atin ngayon, since hindi naman din talaga tayo karamihan, lalo na sa mga era namin, na wala naman kaming ganitong klase ng subject. So talagang, hindi naman to napag-aralan. Kumbaga parang na siya, na ituro na lang talaga sa'yo ng mga co-workmates mo, o kaya ng mga magulang mo. Pero maganda dito talagang mapapractice nila sa school. So parang na to, Saka yung mga bata din, yung nag-undergo ng work immersion, bigla na lang silang isa-send sa isang lugar nang wala pang mga ganito, yung mga training sa workplace etiquette. So may iba talagang mga partner industries na nagsusumbong minsan sa SHS focal person or work immersion partner teacher sa mga etiquette sa mga bata, sa mga workplace industries na syempre, although naintindihan natin na medyo immature pa sila, pero dapat talaga kasi may training naman para naman talaga maiwasan yung mga unnecessary behaviors or action inside a workplace. So we have here punctuality and attendance, ayan, appearance and grooming, decorum, etiquette, phone etiquette, data privacy, ayan, maganda na ma-include to. Management of workplace resources, stewardship of workplace resources. So siyempre, di ba, baka yung mga bata ma-access sa mga papel, mag-photocopy nag-photocopy, hindi naman pala dapat i-photocopy, mga ganon. So prioritization, allocation, optimization. Okay, so maganda yan. Saka lalo na to, yung mga appearance and grooming, respect in the workplace, ayan. So dapat maaga pa lang matutunan sila dyan, kasi nga naman ang end goal nga ng senior high school is, of course, they are job ready. Although kahit magka-college yung iba sa kanila, karamihan sa kanila, kailangan pa rin nila matutunan talaga to, para pag graduate nila ng college is ma-apply pa rin nila yan, or kapag sa senior high school nga kung sila ay mag-aaral. And karamihan sa mga students natin, di ba, nag-working students, so dapat talaga pag-aralan to. Meron pa, so 5 competencies pala sa quarter 3. Okay.
ito personal opinion, comment ko lang sa to. Sometimes talaga ang hirap pagka may isang quarter na napakahaba ng competencies or ang daming hindi katulad sa general science, pantay-pantay lang sila 10 to 11 competencies. So ito quarter 3 to, so nagre-range to ng, so ngayon kung babalik na sa dati, ang time nito is November to January. Okay, so kakasya kaya yan, or December to February, ganun yata yung third quarter. So tingnan natin. Sometimes ang strategy ko dito as a teacher kapag mahamay competency, then yung susunod or yung naunang quarter na kaunti competency, medyo nag-a-advance na tayo, para hindi masayang yung panahon kung nauna tapos na yung competencies. Pwede nga yun kasi ang teacher naman nag-a-unpack ng competencies. So kapag ganyang mahaba, nasa freedom din naman ng teacher na pwedeng nang mag-angat na ibang competency kapag tapos na yung mas kaunti. So quarter 4, life skills toward employment readiness. So dito talagang na sila, employment ready na dapat. So procedures and strategies in preparation for future employment. Okay. Leadership, digital skills, resource management. So sana maituro dito yung paggawa na kasi nagugulat ako sa mga nag-work immersion. Doon lang sila matututo talagang gumawa ng biodata, ng letter of application. Ako nga, hindi rin namin napag-aralan yun. So talagang nagsa-search pa, hindi mo sure kung tama. So sana dito maturo din. Or sa work immersion subject na rin minsan siguro. Pero mas maganda nga kumaga na. So we have here topics like career opportunities, we have higher education. Okay, kung yan gusto lang pathway. So yung mga pathway na pwede lang puntahan after senior high school. Middle level skills, mga certification, employment, entrepreneurship. Okay, so sa higher education, okay, so isa-isa to. So kumbaga dito parang i-discuss lang siya yung kanilang mga definition or description. So dito isa-isa na. Mas focused na. So, higher education, sourcing college opportunities, how to fill out documents. Ayun so kung marami talaga may mga senior high school talaga, TBH na hindi talaga mahusay mag-fill out ng documents kasi nga, hindi naman din sa kanila talaga na ituro. Halimbawa, sa mga yung paglalagay lang ng mga last name, first name, middle name, ang dami nagkakamali agad doon. Sa birthday yung format, yung mga ganon. Kunyari, MMDDYYY. So, iba, una yung day kesa man. Kaya, saan magpipirma, yung signature over printed name. Ayan, marami nagkakamali sa mga ganyan. Sa, sa mga contact number, address, lalo na yung mga ganun. And, kailangan talaga nila is matutunan na yan, filling out documents. And, ito nakakatuwa, medyo, I don't know, pero sa tingin ko, yung mga bata dapat at senior high school level, meron silang sariling pirma. Kasi karamihan sa mga students ko ay hindi pa marunong pumirma or kung ano-ano din ginagawa. May mga star, smile face, although okay lang naman yun since parang maging unique yung pirma. Pero iba talaga, kinursive lang first name o kaya naman ginanong-ganon lang. Yung halata mo talagang hindi naman kapirma-pirma. Pero based on my opinion lang yun, So, I guess dapat talaga marunong sila mag-fill out ng mga documents ng legibly. And then, preparing for college admission assessment. Maganda to. Parang tinatrain na din sila how to prepare for CAS. Middle level skills naman, training institution and offerings, application documents, paano mag-secure application, preparing for admission assessment. So, siguro ito sa mga test ganun ba? Okay, so maganda na ma-practice sila dyan. Then, employment application. Okay, ayan. Perfect, kasasabi ko pala. So, ayan, paano magsulat ng resume, ang curriculum vitae, mahalaga na grade 11 pa lang, marunong sila. Application letter, filling out information sheets. Dito pa nga lang sa resume, curriculum vitae, ang dami na nagkakamali. Halimbawa, ano lang ba dapat information na nandun? Yung mga pictures na dapat ilagay. Yung iba, selfie lang, hindi maayos na pang business attire. Application letter din, kinapi-paste. Tapos hindi na iniba kung ano yung application, yung ilalagay na job in-apply na position, ganun.
Preparing other relevant documents, government documents. So, mahalaga to, no? Maturo na sa kanila yung pag-asikaso ng mga yan, government documents. And then, preparing for pre-employment interview. Okay, so mock interview, pre-employment medical exam. Wow, ganda naman nung pagkakagawa ng curriculum na to. So, sana matrain din. Katulad, hindi ko pala nasabi sa may science, sana mayroon din training muna yung mga teachers and merong sapat na learning materials or resources tungkol sa paano din ituturo ito. Kasi malay natin din naman, yung mga teachers din mismo, hindi alam kung paano gawin yung mga to or hindi pa rin sanay sa ganito or hindi naman nila forte or major yung ganitong klase ng subject. Although dapat as professionals, alam na natin to. So maganda pa rin na may training, may mga materials and resources na magamit talaga. And maganda dito, no, preparing for pre-employment medical exam. Okay, and employment interview. So, syempre, di ba, para talaga masabi nating ano sila, well-equipped sa kanilang as senior high school graduates. Baka pag in-interview sila, hindi naman sila makabuo ng isang sentence, hindi naman nila masagot na maayos yung mga questions, no? Entrepreneurship, creating a business plan. Okay, so parang in-apply dito yung entrep na subject kasi parang wala na siya, no? Hindi na siya applied subject siya, pero ngayon parang gagawin na siguro baka ano na yan, isa sa mga cognates. Okay, then career readiness coaching. Okay, coaching from parents or relatives, paano kaya ito maging possible? Peer coaching strategies, individual expert coaching. Okay, so sana mag-invite ng mga experts, ano, it's about school, group coaching options, industry coaching opportunities. So siguro maganda rin na mag-invite ng mga ano na talaga, mga experts on the field, o kaya naman mag-immerse yung mga bata sa mga fields na yon, so they can have an idea of what is it to have to be in an industry para mas lalo maging career ready sila. Okay, so yun, ano, so maganda, for me, best or the salient part of this curriculum guide is the fourth quarter. Ang ganda ng mga employment readiness na ilagay nila dito. And also, maganda rin yung pagkakasunod-sunod ng mga topics from personal, social, career, and then employability skills. Magaganda. So, sana lang ma-implement na maayos through proper training, proper readiness of the school when it comes to learning materials na gagamitin. And, maganda nga, may mga PowerPoints na rin ibigay, mga standardized. Okay? And also, partner din with the partnership. Itong ang hamon dito is partnership with the industries din as well. Kasi maganda na kung life and career skills siya, hindi lang dapat ng mga students na natututo sa classroom. Dapat magkaroon din sila ng immersion or meron ng mga pumuntang mga professionals sa kanilang schools para mas lalong ma-enhance yung kanilang pag-aaral. So, that's it for my exploration sa Strengthen Senior High School Curriculum Guide. And hindi ko nabanggit dun sa aking unang video na maaring hindi pa to yung final na Senior High School Curriculum Guide. So, ano lang, disclaimer. So, kasi under review. So, depende rin sa maging result ng mga pilot test schools kung anong mangyayari. So, maaari pa rin mabago yung content nitong Life and Career Skills CG as well as the other CGs for the Strengthened Senior High School Curriculum. Ang maganda is kahit paano nagkaroon na tayo ng idea kung ano nga ba yung kakapaloobin ng Life and Career subject nito. So, once again, I am Rolly C. Franco, your science teacher, for this series of explorations sa ating bagong senior high school curriculum, and I hope for the best sa pag-i-implement nito. Thank you for watching.